Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 4:05 sa hapon. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radio Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa buos na pwersa sa News and Public Affairs Division. Mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubulong sa napituhan na sektor, mga talagpong ng balita, diri sa Iloilo, at mga bahin sa Kabisayan nagkatungdan. Mga balita na natipon sa sulod sa naligan ng 24 oras. Inyong mapatian sa Headliners Watch. Kagkaroon, yari ang inyong PBS UC. Mayong hapon, ini ang Headliners Boss, Lunes, Oktubre 13, 2025. Ini ang inyong tagbalita, Joseph Paul Nobleza Taros. Kagkaroon sa mga Pangulong dinaraan. Linog sa Bogo City, Cebu. Kagawon sa Oktubre 13, in-downgrade sa magnitude 5.8 pila ka lugar sa Western Visayas kag NIR nakabatyag man sa pagtayog. Linog na nagdayog sa madamo nga lugar sa pungsod, wala sang koneksyon sa kada isa sunod sa FIVOX. 24 kabulutuan sa Western Visayas nagsuspende sang face-to-face classes matapos ang 5.8 nga linog sa Cebu. National Museum of the Philippines Iloilo temporaryo nga serado sining Oktubre 13. Pungka flyover wala damage sunod sa DPWH 6 sa pihag sang asod-asod nga linog. Kagkaroon sa detalye na sang aton mga balita. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Linog sa Bogo City, Cebu kagawon sa Oktubre 13 downgrade sa magnitude 5.8 pila ka lugar sa Western Visayas kag NIR nakabatyag man sang pagtayog. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report. Gin-downgrade sa magnitude 5.8 ang nagluntad nga linog alauna sa isa aga sa Oktubre 13 sa Bogo City, Cebu kung sa diin may nabatyagan man yung pagtayog sa Western Visayas kag sa Negros Island Region o kon NIR. May reported intensity 5 sa Escalante City, Negros Occidental, intensity 4 sa Iloilo City, Rojas City kag Pontevedra, Capiz. Intensity 3 naman sa Bago City, Cadiz City, Mamayan City, San Carlos City, Calatrava, Don Salvador, Benedicto, Enrique B. Magalona, lakip mga sa Isabela, Manapla, Murcia, Pulupandan, San Enrique, Toboso, Canlaon City sa Negros Occidental, kag intensity 2 sa Bacolod City. Naka-record man ang FIVOX ang instrumentality intensity 3 sa Canlaon City, kag La Carlota City sa Negros Occidental, kag intensity 2 sa Malinaw, Aklan, Pasig City sa probinsya sang Iloilo kag President Rojas City sa Capiz. Madumduman nga una nga na-record ang FIVOX nga 6.0 ang magnitude sang linog nga nagluntad sa Bogo City, apan sa panibago nga post gin-downgrade ini sa 5.8 magnitude nga linog. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Hag sa Department of Science and Technology, Philippine Institute of Volcanology and Seismology o DOST FIVOX nga wala sang koneksyon sa kana isang mga linog nga nagtayog sa nanuytoy nga lugar sang pungsod. Sir kay Perly Shanson, Science Research Specialist 1 sa FIVOX, hindi konektado ang linog sa Cadiz City kay sa kagawon sa pagtayog sa Cebu, Davao Oriental kag Luzon. Bangod sa kada lugar may kinahanglan nga fault system kung earthquake generator. Dugang pa niya hindi na makatilingala ang pagluntad sang linog sa Pilipinas. Bangod ang pungsod kabahin sang ginatawag nga Pacific Ring of Fire, rason nga makabalhag sang pagtayog nga manubo sa 30 ka linog
Kada adlaw nagapanugyan ang FIVOX sa publiko nga magpabilin nga kalmado kag magpati lang sa mga lehitimo nga sources para makalikaw sa sala nga impormasyon. Sa ibang panaton nga balita, 24 kabulutuan sa Western Visayas nagsuspende sang face-to-face classes matapos ang 5.8 magnitude nga linog. Detalye sang balita, Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas Report. Temporaryo nga gisuspende ang obra sa Regional Office sa Department of Education Western Visayas Lunes, Oktubre 13 matapos nga nabatsyagan ang nagsuspende sa face-to-face classes ang 24 kabulutuan sa Western Visayas matapos ang nagludan nga 5.8 magnitude nga linaw sa Bogo City, Cebu kagawa sa Oktubre 13 kung sa diin nabatsyagan sa pila ka lugar sa Western Visayas. Sa interview sa Radyo Pilipinas Iloilo kay Hernani Escolar Jr., Regional Information Officer sa DepEd Region 6 sa 24 kabulutuan, 22 ni sa Schools Division Office o kon SDO of Capiz, tagtig isa sa SDO Guimaras, Rojas City. Pangayo pa ni Escolar nga ang pagsuspende sa klase sa SDO Capiz ang gindeklara sa local government unit kung sa diin nahamtang ang mga bulutuan sa tang school head naman ang nagdeklara sa mga bulutuan sa SDO Guimaras, Rojas City. Naglabos sa nasod na 13,000 nga estudyante ang apektado sa pagpaiwas ang in-person classes. Bangon nga wala sa face-to-face classes, nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM ang mga estudyante. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Nagpatuman man sa suspensyon sa tanan nga klase ang lokal nga panguloan sa Bago kag Talisay City sa Negros Occidental ni kasunod sang 5.8 magnitude nga linog nga nagtayog sa Bogo, Cebu nga nabatyagan man sang pila ka lugar sa Negros Occidental ang suspensyon sang klase sa kapangagpangaman para masiguro ang safety sa tanan na ibaluan nga nauna na nga nagpatuman sang face-to-face classes ang Bacolod City Government bangod o kung nagpatuman sang suspension sang face-to-face classes ang Bacolod City Government bangod sa pagtayo. Radyo Pilipinas News. Temporaryo nga sirado sini nga Lunes, Oktubre 13 ang National Museum of the Philippines Iloilo nga nahamtang sa syudad sang Iloilo. Sa anunsyo sang NMP Iloilo, sirado ang museum sa aga para sa iwaton nga inspeksyon matapos ang nagluntad nga linog alauna 6 sa aga. Madumduman nga isang syudad sa nagkabatyag sang pagtayog mo sa 5.8 magnitude nga linog sa Bogo City, Cebu alauna 6 sa aga subong nga Lunes. Radyo Pilipinas News. Sa ibang panaton nga balita, Radyo Pilipinas News. ka-flyover wala damage sunod sa DPWH 6 sa pihagsang asod-asod nga linog. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas. Wala sa mga pagkabalakan ng mga motorista na nagalabay sa Onka flyover bawal structurally safe ang infrastruktura sa Luzon Department of Public Works and Highways Region 6. Wala naman sa damage ang infrastruktura sa Onka flyover kasunod sa mabasgo bilinog na nagigo sa Davao Oriental kag Cebu. Matandaan yung nag-conduct sa rapid visual assessment ang DPWH 6 sa Onka flyover agad na usisa kung may madiskubrihan nga litik o kung structural movement. Lakip man sa gininspeksyon ang aganan flyover kag pila ka mga dumaan nga simbahan. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagapaday ng pagpangalagad sa Public Attorney's Office sa publiko sa pihagsang suspensyon sa trabaho sa Chief Justice Ramon Q. Avancania Hall of Justice sa syudad sa Iloilo. Sunod kay PAO Regional Director Attorney Jose Edmond Guillen, nagapaday ng pagserbisyo sang PAO, Iloilo City District Offices 1 kag 2 pati na sang opisina sa ikaduha nga panalgan sang Casa Real de Iloilo. Naibaluan nga Oktubre 6 ang temporaryo nga nagsaylong PAO Iloilo sa daan nga Kapitolyo agud mapaday ng pagtanyag sang ilan na tuhay nga serbisyo. Magluwas ng Oktubre 3 ginpatuman ang work kag court operation sa Hall of Justice. Humanin Oktubre 1 samtang padayon nga gina-assess ang structural integrity sa edipisyo kasunod sang nangin pagtayog sa Cebu. Radyo Pilipinas News. Mga drivers ng pasahero nga salakyan dapat ipaidalom sa regular medical check-up sunod kay Kagawad Saldivar. Detalye sang balita, Janelle Baclay. Radyo Pilipinas Report. Ginadoson ni Iloilo City Councilor Alan Saldivar sa mga Transport Association kag Kooperatiba ang ipinalom sa regular kag mandatory medical check-up
Ang ilang mga drivers ay nagpapasiguro nga maayo ang ilang kondisyon bago magmaneho. Kasunod sa pagkabunggo sa modernized jeep sa gasolinahan sa damdag lang sa distrito sa Molo, nagaserve ini pamukaw para sa tagdumalahan sa mga transport co-op ug transport groups na usisaon ng ikayong lawas sa ilang mga drivers suno kay Saldivar. Bugang man sang konsyal, manamo sa programang gobyerno na doon sa libre nga check-up, kagiban pa bagay nga pwede ma-avail sa mga drivers. Sa sesyon sa Sangguniang Panluson sa Miyerkules sa tanan ang maghatag sa iyang privilege speech sa Saldivar, may kaangtanan sa natabo na insidente. Para sa Bagong Pilipinas, Ginebra Clay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Mainit ka ginabi-abi sang Iloilo Provincial Government ang tatlo ka Ilonggo Generals sa Armed Forces of the Philippines sa ilang pagbisita sa Iloilo Provincial Capital. Inisa na Philippine Army Commanding Officer Lieutenant General Antonio Navarrete, Eastern Mindanao Commanding Officer Lieutenant General Luis Rex Bergante, kag Vice Chief of Staff sa Armed Forces of the Philippines Lieutenant General Jimmy Larida. Sa gimpatay nga flag raising ceremony, sa gintakapakilala sa gobyerno provinsyal kag sangguniang palalawigan sa Iloilo, ang tatlo ka opisyal sa ilang kontribusyon kag dedikasyon sa peace and development kag paghatag dungog sa Iloilo. Ang pagkilala ginhatag ni Governor Toto Defensor Jr. kaupo ng mga opisyales sang sangguniang palalawigan Iloilo. Ginakalipay sa tatlo ka opisyal ang nabaton nga pagkilala kag bugal nilang irepresenta ang Iloilo nga may integridad kag pagpalangga sa banwa. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Nakompleto sa mga katapos ang Local Disaster Risk Reduction and Management Council sang Anilaw, Iloilo ang Integrated Planning on Incident Command System nga ginpatigan sa Office of Civil Defense Western Visayas. 21 ka partisipante ang nagpasakop sa paghanas nga nagatuy nga pasangkaron ang kapasidad sa mga local responders sa pagplano kag pagdumala sang mga operasyon sa tiun sang kalamidad pinagi sa Incident Command System Framework. Ang mga resource persons ang nagikan sa Office of Civil Defense 6, Bureau of Fire Protection kag mga individual ang may masangkad nga ihibalo sa ICS. Pinaagi sini nga paghanas mapataas ang ihibalo sa mga lokal nga panguluhan sa paggamit sa Incident Command System kung may disaster response operations. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas alas 4:17 sa hapon. Dugang ang mga balita sa pagbalik sa Headliners Boss. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura, Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. One of the fondest memories I have as a kid is riding the jeepney. It made me feel like a king. Dahil ito ang King of the Road. The jeepney or jeep is a cultural symbol that has transported us to school, the office, sa mall, at sa iyong first date. Mura, makulay, at mabilis. Yan ang ating jeep. Maribang, umusog-usog ng konti. Sakay na! Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta. Running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung Hidande Rilo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park.
it was for free. Namamasyal pa sa luneta na walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung musika lang ang pag-uusapan, halina't kilalanin natin si Ryan. He is one of 4 children of Alberto Austria Cayabyab and Celerina Benzon Pujante, an opera singer and professor. Hilig talaga niya ang musika. nagtutulakan sa atinidang aking napagdaanan. Sa katunayan, he was 4 years old when he took up piano lessons. Bachelor of Science in Business Administration is what he initially took until he was presented with a scholarship and hold learning in music. Bachelor of Music, major in composition degree. Ayan ang tinapos ni Ryan, kaya naman siya ay naging profesor ng Department of Composition and Music Theory. Ako'y natutong umawi. Mapagbiro talaga ang tadhana. Sa dami ng kanyang achievements, Mr. C and his family was about to take their chances abroad nang siya ay nabigyan ng pwesto bilang Executive and Artistic Director ng Foundation for the Performing Arts sa Pilipinas ng isang malaking korporasyon. And the rest, as they say, is ongoing. Kasi he still writes music, composes, and arranges. Alam niyo ba? In September 2019, siya ay naparangalan ng prestigious Ramon Magsaysay Award for his compositions and performances that have defined and inspired Filipino popular music across generations. Arranger, musician, composer, conductor, artistic director, accompanist, and just about anything music-related. That's our national artist, Ryan Cayabyab. Sariling ating kay ganda ng ating musika ay natutong umawi. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Sa aton nga mga balita, Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. nakapasar sa August 2025 Civil Service Examination Pen and Paper Test ang 3,897 akong 14.98% sang 26,025 kagintingog nga numero sa examinees gikan sa Western Visayas sa datos ng Civil Service Commission Western Visayas sa 23,536 nga nagkuha sa idalom sang professional exam, 3,565 akong 15.15% ang nakapasar. Samtang pasado ang 333 akong 13.38% sang 2,489 nga nagkuha sang sub-professional exam. Dugang pa sa ahensya may 28,015 kagintingog nga registered examinees sa riyon, 25,331 ang nag-apply sa professional exam, samtang 2,684 sa sub-professional exam. Ang nasambit nga examination ginhiwat sa Agosto 10, kagingkuha sang 331,675 ka Pilipino sa bugos nga pungso sa rin 50,096
ug 15.10% ang nakapasar. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pamana Sustainable Livelihood Association sa La Castellana, Negros Occidental nagbaton sang 300,000 nga livelihood assistance. Detalye sang balita, Marian Grace Saraniata. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Nagbato sa 300,000 pesos ng livelihood assistance ang isa ka Sustainable Livelihood Program Association o kung SLPA sa idalong sang payapa at masaganang pamayanan o kung pamana program sa La Castellana, Negros Occidental gikan sa Department of Social Welfare and Development, Negros Island Region. Gimbato sining karon lang sa pamana SLPA sa Barangay Puso ang assistance para sa agricultural supply livelihood. Ang pamana program nagatulong nga pabasugon ang pagpatukod sa kalinom, pasanyugon ang pag-uswa kag suportaran ng komunidad, pinaagi sa nagkalain-lain nga mga panangabuhian kag mga programa para sa reconstruction. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Estados ng kapulisan ang top 10 regional level most wanted person sa Barangay Poblacion Sur, Balasan, Iloilo. Ang suspect ginkilala nga si alias Rico, 33 anyos, kay may warrant of arrest sa kaso ng murder. Ang suspect yara na sa kustudiya sang Balasan Municipal Police Station. Sunod kay Police Regional Office 6 Director Josefino Ligan ang pagka-aresto sa suspect sa kamabaskog nga paandam sa mga wanted person nga maaabot ang tion, sila naman ang matakpan sang otoridad. Pinapangabay ng BRO6 ang pumulang nga makigbahin sa paglagas sa mga wanted persons para sa paghatag sa impormasyon na tuwi sa ilang lokasyon agad matagang hustisya ang ila mga nabiktima. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Tagaan pagkilala sa Police Regional Office 6 ang Iloilo Police Provincial Office bangod sang ginpakita nga dedikasyon kag profesionalismo sang kapulisan sa giniwat nga traditional Monday flag raising and awarding ceremony sa PRO6 Grandstand Camp General Martin Teofilo B. Delgado, Fort San Pedro, Iloilo City. Si IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan ang nagbaton sa pagkilala matapos makuha sang IPPO ang Best PPO Award sa 124th Police Service Anniversary Celebration. Sunod kay Razalan ang pagkilala bunga sang kapisan kag teamwork sang Ilonggo Cup sa pagpatuman sang katungdanan sa komunidad agud masigurong kalinong kagkatawhay sa probinsya sang Iloilo. Magluwas sa IPPO nakabaton man sang pagkilala ang Pavia Municipal Police Station kag Regional Forensic Unit 6. Medalya ng kagalingan naman ang nabato na Police Captain Ritzfield Priquito kag Police Staff Sergeant Juanito O. Inogan Jr. sang Pavia MPS matapos ang manid na lagon nga bypass operation sa Barangay Aganan, Pavia, Iloilo. Nakabaton man sang medalya ng kagalingan sa Police Captain Gerald Gonzaga kag Police Corporal Nigel John Panes matapos madakpan ang top 1 most wanted person sa Western Visayas sa Poblacion Sentro, Calinog, Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Radyo Pilipinas alas 4:28 sa hapon. Kagamihan tumanatipon nga balita sa PBS Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Lunes, Oktubre 13, tuwing 2025. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM.